Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na ang noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati at gising ang katabi mo ng magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa na namang aral na dapat nating matutunan ngayong panahon ng Kwaresma ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. At ito ang aral tungkol sa pagiging matuwid. Matuwid. Pakisabi nga po. Isa pa. Yan, gising na kayo, no po? Review tayo. Kahapon, sino nakakaalala, inimbitahan tayong buksan ng ating mga isip. Ano yung aral na tinuro sa ating kahapon? Pang-unawa. Yung pagsisisi, anong isang araw pa po yun, no? Absent siya kasi kahapon, no? Present, mali. No, nung isang araw pa yung pagsisisi, kahapon, pang-unawa. Pang-unawa. Na hindi lang ang sarili ang inuunawa, kundi higit sa lahat ang Diyos. Ang Diyos. No? Kasi pag sarili mo lang ang inuunawa mo, maganda naman yun. Alam mo at naunawaan mo sarili mo. Kaya nga, nakakahingi ka sa Diyos eh. Kasi alam mo ang sitwasyon mo. Pahingi naman ito, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Ipasa mo ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Kasi naunawaan mo sarili mo. Pero hindi lang yun. Unawain mo rin ang Diyos. Yang hinihingi mo ba? Gusto ng Diyos? Mabuti para sa iyo? Ang Diyos, alam niya kung anong mabuti sa iyo. Kung nauunawaan mo ang Diyos. Yun yung kahapon. Pang-unawa. Kaya ngayon naman, tinuturuan tayo maging matuwid.
Kapag sinabing matuwid, ibig sabihin diretso. Tama? Hello? May tutol ba? Wala. Diretso. Walang matuwid na baluktot. Hello? Malinaw yon? Malinaw. Wala ni katiting na baluktot o laktaw. Hindi lumiliko ang taong matuwid. Hindi nangangaliwa. At hindi kailanman masisira. Parang linya, no? 'Di ba? Linya, no? Gumuhit ka ng linya. Alam mo kung matuwid o hindi. Tama? Alam mo 'yan eh, 'di ba? Kung may konting liko ay hindi yan matuwid. No? Hindi pa rin yan tuwid. No? Dahil ang linya dapat walang mintis at walang lagpas at hindi baluktot. Yan ang matuwid. At ito ang tinuturo na pag-uugali ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa. Ayon sa propeta, kung ang isang tao ay matuwid at magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Ulitin ko, ang taong matuwid, gumawa ng masama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, yan ba ay matuwid? Hindi. Kailanman, walang matuwid ang gagawa ng masama. Walang matuwid ang gagawa ng kasuklam-suklam na gawain. Kaya anong sabi ng propeta? Hindi siya mabubuhay. Hindi siya mabubuhay. Matuwid na eh. Nagpakasama pa. Gumawa pa ng kasuklam-suklam. Kaya mababaliwala ang nagawang kabutihan dahil siya ay bumaluktot. No? Maraming ganyan. May kilala kayong ganyan. No? Yung matuwid naman ang hangarin, pero baluktot ang ginagawa. May kilala kayong ganyan? Meron ako eh. Yung gusto namang tumulong. Tumutulong, no? Sa sobrang gusto pa nga pagtulong, tumatakbo pa nga. Pero tumutulong, nagnanakaw naman. Wala kayong kilala? Biglang ngayon, meron na kayong kilala. Kanina, hindi kayo makaimik. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kaya kayo naluloko eh. Yan! Ganyan! May mga ganyan. May kilala ba kayo, no? Yung gusto mawala ang droga sa Pilipinas, pero ang paraan, baluktot. Ang ganda nun eh. Totoo naman, ayaw natin ng droga. Totoo naman, dapat walang droga. Pero yung paraan, yung paraan, kapag masama, hindi ka pa rin pwedeng maging matuwid. Malinaw ba yon? May kilala kayong ganon? Iboboto nyo pa din. Ewan ko sa inyo. No? Ganon eh. Ganon. Mabuti pa ang isang taong masama na tumalikod sa kanyang kasamaan at sumunod sa tuntunin ng Diyos at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Sabi ni Propeta Ezekiel yon, yung masama, no? Biglang gumawa ng mabuti, biglang nagpakabuti, biglang sumunod sa tuntunin ng Diyos, biglang tinuwid ang buhay, yan ang mabubuhay. Yan ang tinuturing na matuwid. Kanya ng pagiging matuwid. Maaring nagsimulang baluktot, pero tinutuwid ang buhay. Pero hindi pwedeng nagsimula sa matuwid, biglang babaluktot. Ano tawag natin doon? Yung matuwid ka, no? Dati, ang bait-bait mong asawa, no? Biglang lumiko. Anong tawag sa ganon? Taksil. No? Yung dating matuwid, lumiko. Ay, taksil yun. Ngayon, baluktot na siya. No? Tabingi na siya. No? Hindi pwedeng ganon eh. Ang taong matuwid, matuwid. Ano pa man ang iyong hangarin,
hindi pwedeng gumawa ng kasamaan. Yan ang pagiging matuwid. Ganyan po. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, si Jesus na mismo ang nagtuturo kung ano ang pagiging matuwid. Hindi lang ito basta pagsunod sa utos ng Diyos, kundi pagsunod sa utos hanggang puso. Madalas, nakukontento tayo sa pagsunod gamit ang panlabas dahil hindi naman talaga pagsunod ang nais natin, kundi papuri. Papuri, ganyan yung mga Pariseyo at Eskriba. Sumusunod sa Diyos, pero puro panlabas ang pagsunod. Pero ang laman ng puso, bulok. Bulok. Hindi nga kumakain, nag-aayuno, pero nangungupit. Pwede ba yun? Nagsisimba nga, pero may ginagawang kabaluktutan. Pwede ba yun? Kayo nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Kaya nga, dito tayo pinag-iingat ni Jesus sa pagsasabing kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad ng pagsunod ng mga Eskriba at Pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Diyan magaling ang mga Pariseyo at Eskriba, magmukhang matuwid. Pero, hindi nila nauunawaan na ang pagiging matuwid, hindi nakikita sa panlabas, kundi dapat nararamdaman sa kalooban. Kaya nga ang pagiging matuwid, hindi lang tungkol sa hindi pagpatay. Hindi ibig sabihin, hindi ka pumatay, ligtas ka na. Yan, no? Kilala natin ngayon, no? Hinahamak-hamak natin ngayon, no? Pero, teka muna. Hindi ibig sabihin, hindi ka pumatay, ligtas ka na. Kasama dyan ang pagmumura, panlalait ng ibang tao. Hindi ka nga pumatay, no? Pag nag-umpo ka naman kayo magkakaibigan, 100 ang nilait ninyo, wala din. Pinatay nyo rin yung kanilang dignidad, no? Ganyan tayo, no? Pagka nag-umpo ka, no? 100 ang nilait, no? Sila lang ang perfect, no? Hindi ka nga nakamatay, pero kung magmura ka naman, grabe, no? Halos patayin mo sa salita ang isang tao, wala rin. Ang matuwid, diretso, kahit kailan, hindi babaluktot. Mabuti man ang hangarin, mabuti din dapat ang gawain. Yan ang matuwid. Dahil kahit kailan, hindi pwedeng maging baluktot ang gawain ng isang matuwid. Anong sabi? Pagbabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Kaya ang pumatay, yang kilalang pumatay, pagbabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mabuti man ang kanyang hangarin, pero masama ang gawain, hindi pa din yan matuwid. Mga kapatid, ang pagiging matuwid ay pagpapakabuti. Sinisikap maging mabuti, pinipilit maging mabuti, at hindi lang basta pinapakita ang pagiging mabuti. Amen? Amen. Ngayong araw na ito, ang huling araw na po ng pagtanggap namin sa mga sasama sa pilgrimage. Isasara na po namin ito mamaya, kaya po sa mga hindi pa rin po nakakabayad o yung mga nagbigay ng down payment, buuin nyo na po yung bayad ninyo ngayon, dahil kung hindi po, baka po ma-forfeit po ang inyong reservation. Para po maayos natin ang lahat ng mga registration at ma-finalize namin ang lahat ng mga sasama. Muli po, ngayong araw na ito, ang huling araw ng pagpapalista sa sasama sa pilgrimage sa March 29. Maraming salamat po.